Amazing day mga ka-GMC. Ito na po si Rich Rainier 27.5. Ayan. Kung may idea kayo doon sa presyo niya nung pandemic, ayan, so way back mga 2 to 3 years na rin, no, yung nakalipas. Ang presyo ng dati ng 27.5 ay 12,500. Sa 29er naman niya ay 13,000 pesos. Ito si Rich Rainier 27.5. Magkano na nga ba ngayong 2023 mga ka-GMC? Amazing day mga ka-GMC. So welcome back to my channel. Ayan. So medyo matagal-tagal na rin akong hindi naka-update dito sa ating channel. Ayan. So pero meron kasi nagtanong sa akin, na-intriga din ako kung saan nga ba ang masulit sa dalawa, Heroic Warrior 650 nga ba o Rich Rainier. Ayan. So kung ako tatanungin nyo, syempre doon ako sa mas mura. Ayan. So kasi kung ikaw ay nagtitipid pero high quality naman na brand ang kukunin mo, halos same lang din naman sila ng specs, no? So pag-usapan na rin natin yung bagong presyo ni Rich Rainier 27.5 mga ka-GMC. Ayan. Pero kung bago kayo sa aking channel, please like and subscribe. Amazing day mga ka-GMC. So price update and bike check na rin natin itong Rich Rainier 27.5. So meron kasi nagtanong sa akin kung saan nga ba sa dalawa ang sulit na bilhin, itong si Rich Rainier nga ba o si Heroic Warrior 650. Ayan. So mamaya papaliwanag ko sa inyo kung ano yung napili ko dun sa dalawa. Pero ngayon ito muna yung ipa-price update natin. Ayan. So si Rich Rainier natin 27.5. Color combination ay Cosmo Rever Blue. Ayan, yun yung pinakakulay niya. Pero kung titignan natin, para siyang green, no? Blue-green color combination. Pero yung nakalagay sa kanya is Cosmo Rever na blue. Okay, babay check natin. Ito ay 27.5. Ayan, so ito si Rich Rainier sa mga nagtatanong. Rich, Foxter, Mountain Peak, Heroic, Totem ay halos isang brand lang din yung manufactured nila. Ayan. Rich Rainier natin, ayan, kung mapapansin natin yung kanyang frame, ito yung nagustuhan ko dito kay Rich Rainier natin. Ayan po ay naka smooth weld na. Ayan po, kung mapapansin nyo sa kanyang frame, ayan, walang bakas ng pinagka-weldingan yan dito. So nakahulma talaga yung frame ni Rich Rainier na smooth weld. Ayan. So dito sa kanyang top tube, dito nakalagay yung Rich na brand niya. Then yung Rainier Transit 1 na lagi natin nakikita kay Rich na mga brand, no? Dito naman tayo sa kanyang down tube. Dito yung model niya o yung brand niya na Rich. So malaki, no, kay emboss, no? Then meron yan lagay ng battle cage dito. Then meron yan, no, alloy. Yung pinaka material niya 6061 aluminum alloy, yung mismong frame niya. So alam naman natin, halos karamihan ng mga bikes natin ay 6061 alloy na. Ayan, so alloy which is hindi siya po kakalawangin. Ayan, so dito si Rich Rainier naman natin, dito sa kanyang set tube nakalagay din yung model niya. Then medium frame. So halos lahat naman ang ginawa ni Rich. Foxter, ayan, so Totem ay mga medium, no? So nag-iiba lang po yung pinaka size o yung dimension ng kanyang gulong. So merong 27.5, merong 29 AR. Ayan. So sa kanya namang seat post, ito ay Moser, no? So quick release. Ayan. So quick release yan. Size ng kanyang seat post ay 31.6 by 300 mm. Ayan. Max Store 10 mm yan, yung pinakabilog nito. Then seat post niya, Rich ang brand, alloy na rin po ito. Okay, so dito naman sa kanyang pedal, ito ay stock pedal lang din, ball bearing. Ang kanya namang saddle, Rich na rin po yung brand niya. Medyo makapal naman siya, then malambot. Ayan, so dito naman tayo sa kanyang FD or RD niya, drivetrain, no? Sa kanya palang nakasetup sa kanya, yung crank niya ay 1x. So sa mga nagtatanong kung pwede siyang gawing 2x or 3x, so sorry po, hindi siya design yung kanyang frame sa mga 2x. So design lang talaga siya as a 1x. Yung upgrade nyo na lang dito is yung Halotech na tinatawag natin sa kanyang crank. Sa kanya namang bottom bracket, ayan po, mapapansin nyo, ayan, seal bearing yan. Ayan, kung mapapansin kayo sa mga bottom bracket nyo na ganyan, seal bearing po yan. Yung size ng kanyang bottom bracket ay nasa 113 mm. Then Rich na rin po yung crank arm niya, alloy na rin po yan.
Yung BCD nito, hindi ko makita, no? Pero mahirap kasi maghula, yung lalo na yung BCD, yung sukat nito. So sa mga nagkaroon na nito o nag-upgrade, comment down below kung ano talagang tamang sukat ng BCD nito. Yung ring naman niya o yung kadena niya, kadena na tuloy. Ayan, 10 speed. Ayan, so 10 speed. RD naman niya is Match RX10. Ayan, so ito ay 10 speed cassette type. So bilangin natin. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 to 40 teeth. Ayan, so 11 po dito yung teeth na to hanggang sa dumating siya sa 40. So yung kanya namang hub ay ayan, so F yung formula ata tawag dyan, yung brand niya yan. Ito ay alloy na, then cassette type. So rim naman niya ay double wall alloy. Ayan, kung mapapansin nyo, 32 holes. Then yung kanyang interior, ayan po ay naka-presta valve. Ayan, kung mapapansin nyo. So dalawang klase kasi ng ano natin yan, yung presta, ito yung matulis. So kakailanganin mo dito ng presta valve adapter once na hahanginan mo, or di kaya kung meron ka talagang pampresta na pump, so hindi mo na kailangan nun. Pero kung wala ka, katulad ng ginagamit natin ng bomba doon sa Strider, so kakailangan mo ng presta. So pag binobombahan mo yan, luluwagan mo ito para pumasok yung hangin at ayan, no, mapapansin nyo lalabas yung hangin dyan. So yan po, pag tapos nyo naman bombahan, ilak nyo to. Then syempre ito yung takip ng pito nya. So yan, ito yung presta, yung isa naman is Raider, yung isang buo na talaga ng bilog. So dito naman sa gulong naman na ginamit sa kanya ay Kenda tire. Yan, 27.5 by 2.10. Yan, so fast rolling. Medyo malapad siya pero fast rolling standard, no. So pagdating naman dito sa kanyang head tube niya, ito kung mapapansin nyo, ito yung logo niya na Tirichon, letter T niya. Then yung head tube niya ay non-tapered. Then ito ay 4444. Yung stock nito ay naka-ball bearing pa. Alloy na rin yung kanyang stem. Ayan, naka-negative. Then yung kanya namang handlebar, Tirich ang brand. Ito ay alloy din. Sa handle grip niya, Tirich din ang brand. Then sa fork, ayan, may lockout fork, preload, bakal pa. Pero 27.5. Ayan, pero yung lockout naman, ito yung pinaka advance ngayon sa mga fork, no? So bouncing, tas yung wala. Then yung hub naman niya ay quick release sa harap likod. Rotor na ginamit sa kanya 160mm. Ayan, so rotor disc harap sa likod yan. Quick release din po parehas. Sa kanya namang preno o brakes niya, hydraulics na gawa ni Logan. Ayan, kung mapapansin nyo, ang hydraulic mas malambot yang ipreno, then accurate doon sa mga mechanical natin o yung may mga cable. Okay, so dito sa preno niya, sa harap, din dito naman yung sa likod. Shifter niya, so 1x10 siya. Cassette type, so wala siyang shifter sa unahan kasi naka 1x siya. So dito lang yung shifter niya, Schmatz 10 speed. Ayan, kung mababasa nyo. So yung release, push tsaka release andito. Okay, so si Tirich Rainier 27.5, yung dating presyo niya 12,500. Ngayon, sundo nagtanong sa akin nakaraan kasi yung presyo ng Heroic Warrior 650 natin dating 12,200 na ginawa nating 10,200. Ayan, nagmatch silang dalawa kasi si Tirich Rainier 27.5 ay ginawa nating 10,000 pesos. Ayan, so ngayon si Tirich Rainier, magkano na nga ba ngayon ito? Ayan, so Tirich Rainier natin 9,200 nyo na lang maabil yan. TikTok sa Shopee, available po yan, ship nationwide kahit saan sulok ng Pilipinas. Yan po yung available natin na kulay. Ngayon kung malapit naman kayo dito sa shop, no, so pwede nyo i-pick up yan, cash pick up, no freebies, 8,800 pesos na lang. Ayan, si Tirich Rainier. Ayan, so kung man nagtanong sa akin kung saan nga ba ang sulit dito sa dalawa, Tirich Rainier o Heroic Warrior 650, kung papapiliin nyo ako, dito ako kay Tirich Rainier. Bakit? Mas mura, same lang din naman sila ng speed, same lang din sila na alloy lahat, maliban lang sa fork. Ayan, so yan lang po yung comment ko. So kung depende po sa inyo kung okay sa inyo yung Heroic Warrior 650. Actually okay naman yon. Pero kung sa presyo, dito na ako kay Tirich Rainier 9,200 or 8,800 pesos.